So yan, napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. So ito po yung pinakabagong Honda Navi 110. Ayan o. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Jikjam Cycle Inc., Barangay Kalumpang, General Santos City. Grabe, sobrang dami na ang available na Honda units nila dito mga idol. Napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. So ito po yung pinakabagong Honda Navi 110. Ayan o. Sa unang tingin, aakalain natin mga idol na manual motorcycle po ito. Pero ito po ay fully automatic motorcycle. Ayan o. Automatic motorcycle po ito mga idol. Wala po sa ditong gear shifter. Wala rin po sa ditong brake. So, dito lang po tayo sa hawakan lahat. Ayan o. So, ito yung brake niya sa likod. Ito naman yung sa harapan na brake. Ito naman yung throttle natin. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung kukunin yung motor mga idol? So, unahin po muna natin sa makina nito. Engine type po nito, naka 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito mga idol ay air-cooled. And pagdating naman po sa seat height nito, 762 mm. Pagdating naman po sa ground clearance, 148 mm. Fuel tank capacity, ayan o, 3.5 liters po yung fuel tank capacity po nito. So gumagamit pa rin po ito ng carburetor. So hindi pa sa ginawang fuel injection. Pero matipid pa rin po ito sa gas kasi 110cc. So fuel consumption po nito is 48.4 km per liters. Ayan o, 48.4 km per liter. Sobrang tipid na nun. Napakadali lang i-maintain nito kasi pag carburetor hindi masyadong masilan, madali lang kalikutin. Pagdating naman po sa price, so dito pa rin tayo nag-inquire sa Jikjam Cycle Inc. Ayan o, dito po yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City. SRP po nila dito ay 60,500 pesos. Siyempre may discount pa yan pag bumili kayo dito sa kanila. Ayan o, SRP 60,500 pesos. Dati kasi naka-promo to, nasa 53 to 55,000 na lang to dati. Nung bagong labas, mga 2 months yata to. So ngayon wala na siyang promo. So SRP 60,500 pesos dito sa kanila. So kung installment naman po mga idol, magda-down lang po kayo ng 5,000 pesos pag sa installment. Then sa 12 months, 1 year ay 5,864. 18 months, 4,322. Sa 24 months, 2 years ay 3,550. Sa 36 months, 3 years ay 2,749. So, rebates pa po yan ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. So, ito magiging 2,500 na lang yan. Mga freebies naman, free helmet, jersey, TPL insurance at 3 years LTO registration. So, free na po yung registration niya. 3 years po. Kilatisin naman natin itong motor na to kung swak ba sa panlasa nyo. Ayan o. So, ito naman po yung handlebar niya. Mataas lang talaga mga idol. Ayan po. Ganun po sa kataas. Yan po yung handlebar niya. Tsaka ano po sa stainless, chrome-plated. Stainless steel. Then ito naman po yung side mirror niya. Maganda rin yung side mirror niya mga idol. Yan o. Makapal din po siya. Yan po. Tapos ito naman po yung instrument panel gauge. Naka-analog pa rin po ito. Ayan o. Ito yung speedometer, odometer, at fuel gauge. Ayan o. Napakalaga ng fuel gauge natin. So, dito naman po yung ignition niya. Naka-disusi pa rin po ito. Dito sa buong panel gauge niya yung ano niya, yung susian. Tapos dito naman po yung logo ng Honda. Ayan o. Wow. Galing. Ang gaan-gaan lang dalhin talaga ng motor na to. Pagdating naman po sa headlight, ganun po yung design niya. Hindi naman sa bilog na bilog. Yan o. Maganda rin yung design niya. Tapos meron po sa dito daytime running lights. Ayan o. Pero ito po ay gumagamit pa rin po ito ng halogen bulb. Ayan o. Signal light, halogen bulb pa rin po yan. Hindi pa sa ginawang LED. Pero yung iba naglalagay dito ng ano, yung visor. Ayan o. Tapos sa suspension naman po, dito may ano pa siya. Plastic na makapal. Pwede pa natin yan malagyan ng mga design dyan.
Front suspension naman, maganda, malaki. Tapos may rubber na po yung ano niya. Naka-inverted fork na rin po pala ito. Front fender naman nito. Ito, naka-matte black tapos makapal na plastic. Malapad din po siya. Pagdating naman po sa gulong nito, ang size naman po ng gulong niya ay 90 by 90, 12 inches. So 12 inches po itong mags niya, itong metal plate. Ayan o. Metal po yan mga idol. Pagdating naman po sa braking system, napakaganda kasi nandito pa rin po yung combi brake system. Ayan o. Tapos naka-drum brake po pala ito sa harapan, mechanical drum brake. Then pagdating naman sa likuran, parehas po, mechanical drum brake pa rin. So ganito po yung design ng kanyang brake. Dalawa talaga, ayan o. Okay na okay pa rin. So wala naman tayong masyadong issue dyan. Then maganda po dito, naka-tubeless po ito. Naka-street tire and then naka-tubeless. Yan yung maganda dyan mga idol, tubeless. So pagdating naman sa mga buttons niya dito, so dito po yung high beam, low beam, turn signal light, horn. Sa right side naman, nandito po yung electric start niya. Maganda pa po dito, mayroon po siyang kickstart assist na napakaganda. So bihira lang to sa ibang motor. Kickstart assist. So ito naman po yung fuel tank niya. So pwede po kayo dito magkarga ng 3.5 liters. Dito yung susian niya. Yan o. Tapos plastic po siya dito. Ganda ng pagka-plastic niya. Yan o. Wow. Ganda rin ng upuan niya. Parang nakatabas na agad o. Ayan o. Manipis siya tapos napakalambot. So ito naman sa back ride natin. Ito naman yung grab bar ng ng back ride natin. Napakasulit din. Ayan o. Ganda talaga ng kulay. Gustong gusto ko yung kulay nito. So ito lang kasi yung available na kulay nila dito. Ganda ng finish ng kulay niya na gray. Kumikinang-kinang pa talaga. So dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. So ito po yung design ng kanyang tail light at brake light. Ayan o. Halogen bulb pa rin po yan. Wala po tayong LED dito na makikita. So dito naman yung sticker ng Honda. Yung lagayan natin ng plate. Malapad yung plate holder niya. Ayan o. Tapos signal light. Laki talaga ng signal light niya ito. Napakaganda kasi may mga reflectorize siya dito na red. Ayan o. Tigkabilaan, side to side. Ayan po. Grabe, wala talaga makakalusot dito na putik. Ayan o. Mudguard, the same time, tapaludo. Okay na okay. Ito naman po yung tambutso niya. Laki o. Pero ang liit ng butas. Ayan o. Yung heat guard niya mga idol, metal. Ayan o. Metal po siya. Ayan, metal. So ito yung cooling system niya, naka-air cooled. Pero okay lang yan kasi 110cc naman to. So okay lang yan, air cooled. So ito yung kakaiba dito. So dito yung compartment niya sa ilalim. So akala ko dati gas tank or sa makina pa rin. Dito pala yung compartment niya. Malaki rin pala mga idol oh. Ayan oh. Marami kang mailalagay dito. Carburetor na motor. Okay na okay pa rin to. Madali lang to i-maintain mga idol. Sa mga lady rider, estudyante, okay na okay po ito sa inyo. Lalo na sa mga hindi katangkaran talaga. So, ayan. So, ito po yung makikita natin pag nakasakay na po tayo. Ayan na. Madali lang sa i-maneuver. Tapos ito po ay naka-fully automatic motorcycle. Wala ka nang poproblemahin sa baba. So, dito ka na lang talaga sa taas. Brake, acceleration, brake. So, hindi ka na kailangan mag-shift. Fully automatic na ganito itsura ng motor. Okay na okay mga idol. Pagdating naman po sa size ng gulong niya dito sa likuran, ito po ay gumagamit ng 90 by 100 and then 10 inches po yung laki ng itong plate niya dito. Sa braking system naman po nito sa likod, mechanical drum brake pa rin po. Ayan o. Tapos maganda po dito kasi may kickstart siya. Ayan o. So ito naman po yung design ng kanyang makina, yung panggilid niya. Grabe, metal oh. Ang tigas. Okay na okay ito. Ito naman po yung airbox. Manipis yung pagkaka-design. Ayan. Pagdating naman sa suspension dito sa likuran, maganda oh, makapal. Makakapal yung spring niya. Tapos medyo may kalakihan din. Paras lang dun sa Honda Click. So yun mga idol, kung naghahanap kayo ng motor na
Saktong-sakto sa tindig natin. Ayan o. Ito na po yung may-recommend ko sa inyo. Honda Navi 110. Ayan o. Fully automatic motorcycle. Hindi ka na mahihirapan. May mga ipapa-inquire pa po kayo mga idol. Comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Napakarami po ditong Honda motorcycle. Ayan o. Meron po tayong Honda EDV 350. So yun, Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.